na ang naisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo, ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutugon. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtawid, saan man dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangan mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Blessed evening po sa bawat isa. Welcome po muli sa ating crossover moments na ginaganap po natin from Monday to Saturday po at 7 p.m. Kamusta po kayo? Salamat po sa lahat ng naka-join na po ngayon. Pwede po ba pakishare po natin ang ating live stream at maging part po tayo ng blessing ng crossover moments sa gabing ito. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat Lord sa pagkakataon na kami muling magnilay-nilay ng iyong mga salita.
Gamitin mo po ang programang ito, Panginoon, para kami makarinig ng mga bagong mensahe mo, Panginoon, ng pagtawid sa buhay. Tulungan mo po ang bawat isa na makarinig ng malinaw at makapagpatatag, Panginoon, ng pananampalataya. Ang bawat mensahe, Panginoon, ng programang ito. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. At ang topic po natin for tonight is na matatagpuan po natin sa John chapter 14, verse 26. Ang sabi po doon, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ngunit ang patnubay, ang sabi po sa Tagalog, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ito pong verse na ito ay sinabi po ng ating Panginoong Hesus. Doon kasi babasahin niyo po mula sa chapter 13, papunta po ng 14, ay nagpapaalam na po si Jesus dito sa kanyang mga alagad. At sinasabi niya na siya ay aalis na. At ito po ay panahon ng Last Supper. And that time, Jesus has just announced, in-announce niya that yung kanyang that he will be betrayed and he will be leaving the disciples. Pero ang sabi po niya, ang pangako po niya, sa kanyang pag-alis, hindi po niya sila iiwang mag-isa. Magsusugo po siya ng isa pang katulad niya. Yon ay ang ipinangakong advocate. Ipinangakong comforter, helper, counselor, intercessor sa ibang salin. At yan po ay ang banal na Espiritu. At alam niyo po, ang topic po natin is about worship. Worship and the Holy Spirit. Ang worship po, pagka ating hinanap sa Google, yung pong meaning niyan, marami po yan kasi, maraming kaparaanan, marami po siyang pakahulugan. Subalit, isa po siguro, sa common, at siguro agree kayo sa akin, na common na pakahulugan ng worship, ito ay expression natin, wholehearted reverence natin, at submission, gratitude, obedience to God, nasa church ka man, personal man yan, if you are praying to God, if you are meditating His Word, at dapat nga yan, araw-araw, whatever we do, man ang ating mga iniisip, ginagawa, ay pinapakita natin, ini-express natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Sa John chapter 4, verse 24 po, ang sinasabi po ni Jesus doon, God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, ang sabi po sa Tagalog, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi po dun sa English, must. Ang sabi naman po sa Tagalog, dapat. Ang katotohanan, ipinapakita po sa mga talatang ating nabanggit na kapag pala yung tao sumasamba sa Diyos, merong sangkap na kailangan. At ano po yung sangkap na yon sa pagsamba? Ang sabi po doon, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yung pong Espiritu, ay malaking letter E. At sa English po yan, Spirit ay malaking letter S naman po yan, na tumutukoy naman po sa ikatlong persona ng ating tunay at nag-iisang Diyos, at walang iba po yan kundi ang Espiritu Santo. Kailangan po natin ng patnubay at gabay ng banal na Espiritu, sapagkat gaya po ng mga disipulo ni Jesus, na maiiwan sa panahon na si Jesus ay aakyat na sa langit, sa kanan ng Ama, siya'y uupo. Ang mga disipulo ni Jesus, pwede pong katulad sa atin, maaring katulad ng disciples na magdaranas ng iba't ibang klase ng hirap, trials, challenges, and even persecutions. At
sa kanila nga sa panahon nila, humahantong pa sa kamatayan. At nang dumating po yung banal na Espiritu sa kanila, yung ipinangako ni Jesus na banal na Espiritu, yung patnuba, yung advocate, sa Acts chapter 2 at sa mga susunod pang mga kapitulo ng Acts, buong Acts, alam niyo po, matapang at matatag na hinarap nila anumang pagtitiis, anumang kahirapan, alang-alang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo nang dumating po ang banal na Espiritu. Jesus promised the Holy Spirit hindi lamang sa kanyang mga disipulo, but to all believers of Him. Sa sino man na sa kanya ay sumasampalataya, humihingi, nananalangin para dito, ang mga aliw, ang patnubay, ang tagatulong sa ibang salin, ito ay kanyang ipagkakaloob. Amen po. Ipagkakaloob. Purihin ang Panginoon. Marahil po siguro sa isang point ng buhay natin, dumating yung, alam niyo po, humihingi ka ng tulong, meron na bang ganon? Humihingi ka ng tulong, o kaya marahil dumating sa point ng buhay mo na nagtatanong ka, nagtatanong ka, sumisigaw ka silently, na hindi mo naman ibinubuka yung bibig mo, pero sa kalooban mo, sana may tumulong sa akin. Parang you are asking for help. You are asking for someone na maaaring magbigay, maglaan, mag-extend ng kanyang kamay para ikaw ay tulungan. Hindi natin nilalabas sa bibig natin, hindi natin ipinapakita sa iba, pero nagsusumigaw ang ating mga isip at kalooban sa puso natin. We are praying and we are seeking someone to just extend their hands on us. Tulungan tayo. And good news, God's help is available anytime. Amen po ba doon? God's help is available anytime, mga kapatid. Sa bawat pagsamba natin sa Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, He is always, the Holy Spirit, is always eager to help us in times of our need. Alam niyo po ba, yan ang kanyang specific na assignment ng Panginoon ibinigay sa Kanya para sa atin ang mga mananampalataya. That is to help us, teach us, and remind us. Yan po ang sinasabi sa verse 26 na ating binasa. Ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama, siya ang magtuturo, ang sabi doon, ng lahat, walang ititira, lahat daw po ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kung tayo po ay may malapit na relasyon sa ating Panginoong Jesus, kung tayo ay sumusunod sa Kanya, nagninilay-nilay ng Kanyang mga salita, the Holy Spirit will remind us of the promises of God. Papaalala niya sa atin ang Kanyang mga turo ukol sa pagpapatawad. Ipapaalala niya sa atin kung paano magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon sa panahon ng pangangailangan. Ipapaalala po sa atin ng Panginoon, na siya ay merong mga salita na magbibigay sa atin ng kalakasan, kagalingan, hindi lamang sa ating lupang katawan, maging sa ating mga damdamin. Siya ang magpapaalala sa atin ng kanyang mga karakter, katangian at kapangyarihan. Ang banal na Espiritu ay kanyang gagamitin sa panahon ng ating pagsamba upang tayo hindi manlupaypay, upang tayo hindi malungkot, upang tayo magtagumpay sa anumang challenges ng ating mga buhay. Yan ay kung tayo'y may malapit na relasyon sa Panginoon. Kasi ipapaalala sa atin ng Holy Spirit? Kung hindi tayo sumusunod sa kanyang mga salita, hindi tayo nagninilay-nilay. Kaya nangangailangan din ng malapit na relasyon sa ating Panginoong Jesus at tayo ay nagninilay ng kanyang mga salita. Sa panahon ng bawat worship po natin, pag sinasamba natin ang ating Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu, hindi lamang natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, kundi siya man, ang isa sa kanyang mga gawain, siya ay magturo sa atin, magpalakas sa atin, magpatatag ng ating pananampalataya, pagtibayin iyon. Nais ng banal na Espiritu na ma-develop sa atin yung mga karakter, isilang sa ating mga kalooban, yung kanyang mga bunga, katulad ng pagpapatawad, kahinahunan, pagpapakumbaba, katsagaan, mga bagay na tutulong sa atin, when we respond
No, hindi natin kayang kontrolin ang mga nangyayari sa atin, but we can control how to respond to these situations in our lives. At tuturuan po tayo ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, nais po niya na ma-produce sa atin yung mga Christ-like attitudes, maging different tayo, different ang ating response, na hindi katulad ng response ng mundong ito, na magagalit na yan, hindi magpapatawad, sarado na, anumang tulay, hindi na nakikita ang kalakasan, kundi puro pangit at kahinaan ang nakikita. Hindi po. The Holy Spirit will remind us, will teach us, will provide us, will produce in our hearts and in our souls kung paano magpatawad, kung paano mag-respond differently kaysa sa ginagawa ng mundo ngayon sa ating mga buhay. Ginagawa ng mundo, ginagawa ng marami. Kasi merong Holy Spirit na kumikilos, nagko-convict sa atin, na po, nagpa-prompt sa atin na iba yung ating maging response sa bawat challenges na meron tayo. Hirap, kabigatan na nararanasan natin sa ating mga buhay. Hindi lamang iyon, nagpo-produce siya ng peace. Amen? Nagbibigay siya sa atin ng kapayapaan na hindi po kayang malirik ng kahit na ano o sino pa mang tao sa mundong ito. He prompts us of the things we need to do, para tayo makapagpatawad, magbigay pa rin ng daan, pagpapalakasan, magbigay daan sa kapayapaan. Nagbubunga po ang pagsunod natin. Nagbubunga ito ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Nagbubunga ito ng kabanalan. Nagbubunga ito ng kaayusan. Nagbubunga ng pag-asa. Nagbubunga ito na magkaroon tayo ng control sa ating mga sarili pagka ang temptation ay dumating. Yan po ang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Sa buhay na ito, minsan, sana katulad na lang ng mga reactions dyan, yung nakikita natin sa mga comment section, may heart, may like. Pwede po ba mag-like tayo? Like, ayan, like. Sana ganun na lang ang buhay. Lagay mo na lang yung kung meron kang sad ka, ganun. Tapos pag angry ka. Pag happy, sana ganun lang, meron lang pipindutin at okay na ang lahat. At na-express mo na ang lahat. Pero in reality ng buhay, pag ikaw ay stress, pag ikaw ay depressed, pag masama ang loob mo, sa katotohanan, inuubos nun lahat ng lakas mo. Napapagod tayo, nade-depress tayo, dumadating tayo doon sa, alam niyo yun, yung dulo na ng linya ng pisi, na parang halos, may pag-asa pa ba? Kaya pa ba? Minsan parang napakanipis na lang yung pagitan ng sanity from insanity, yung sanity to mental health problems, yung katinuan sa walang katinuan. Dahil minsan napakahirap ng buhay, sa severity ng pain and sufferings and anguish na meron tayo, nagdudulot ng napakabigat na alalahanin sa ating mga isipan. Ang lubha naman na napakaraming problema po. Sometimes, may mga taong di na nila kaya, even they take even their own lives minsan dahil sa kabigatan na ito. Ang mabuting balita, para sa mga taong sumasampalataya, it is a promise, ito ay pangako ng Diyos sa lahat ng humihingi sa Kanya, na meron pong tutulong sa atin na katulad ng ating Panginoong Jesus. Magbibigay sa atin ng comfort, magbibigay sa atin ng guidance, papatatagin tayo, palalakasin tayo, na hindi mo alam, kanina galit na galit ka na lang, pero pag nag-worship ka in the Spirit, pumapanatag ang kalooban mo. Kanina lang na para kang walang pag-asa, sobrang lungkot ng buhay, pero after you have worship, there is joy in your heart na, ayan, nakakangiti ka na naman. Meron na namang panibagong pag-asa. Dulot ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. In worship and prayer, the Holy Spirit intercedes for us. May mga bagay na hindi natin kayang ipanalangin. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, natutulungan tayong ipanalangin yung mga bagay na hindi natin kayang sambitin.
He provides us wisdom of the Word of God. Naaalala natin, uy, ito nga pala yung pangako ng Panginoon. God is my Savior. He delivers. He is my waymaker. He is my refuge and strength. God is my provider. God is the great physician. So, papaalala sa atin that God is the God of crossover and even He is the God of breakthroughs. Salamat sa Panginoon. In difficult times, the Holy Spirit, we can depend upon the Holy Spirit. Dito in a troubled world, masyadong maraming kalituhan sa mundo, the Holy Spirit comforts our hearts and our minds. He helps us, na yung kagustuhan ng laman natin, mapalitan ng kagustuhan ng mga bagay na merong kabanalan at pagpaparangal sa ating Panginoon. The Holy Spirit is promised to anyone, to everyone. And the Holy Spirit, pag siya ay nanahan sa atin, siya ay dumating sa ating mga buhay, sa mga nananahan sa atin ng Banal na Espiritu, ang pangako niya, gaya ng pangako ng ating Panginoong Hesus, He will be with us to the ends of the age. He will walk beside us. He will walk alongside us para makatatag tayo sa anumang laban ng buhay at tayo'y tulungan at i-comfort tayo. Purihin ang Panginoon. Kaya po nasain natin, pag-pray natin, lagi nating nasain na, Lord, I want to experience your Holy Spirit. Holy Spirit, come into my life. Tulungan mo po ako. Kung meron man tayong hihingan ng tulong, mas higit nating hingan ng tulong ang Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pangako mo. Salamat, Lord, dahil ang iyong Banal na Espiritu, isinusugo mo sa kahit na sino pa mang tao na mayroong pananampalataya sa iyo, sa sino mang humihingi sa iyo ng iyong patnubay ng Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Bawat isa sa amin, Panginoon, tulungan mo nga po, Panginoon, sa grasya, habag, sa presensya ng iyong Banal na Espiritu, bawat isa sa amin, Panginoon, mapatatag kami sa tulong ng iyong Banal na Espiritu. Patuloy kaming magkaroon ng matibay na pagnanampalataya, Panginoon, amidst all uncertainties, sa anumang kahirapan, sa anumang sufferings, pagtitiis, Panginoon. Tulungan kami ng iyong Banal na Espiritu na makita namin na kami ay more than a conqueror, Panginoon. That we are your child, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay nais mo, Panginoon, na tulungan, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong Banal na Espiritu laging naririyan, Panginoon, upang i-guide kami. Help us, O God, na lagi naming ihakbang ang aming mga paa sa paghahanap sa iyong Banal na Espiritu. Ihakbang namin ang aming mga paa sa pagsamba in spirit and in truth. Lagi naming ihahakbang ang aming mga paa na ikaw ay hanapin, ang presensya mo ay aming hanapin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, dahil sa tulong ng iyong Banal na Espiritu, makakaya namin, Panginoon, lahat ng mabibigat na problema sa buhay. Hindi kami mawawala ng pag-asa, Panginoon, kundi magliliwalag ang aming mga isipan sa mga bagay, Panginoon, na inilalaan mo pa para sa bawat isa sa amin. Hindi ka pa po tapos sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat ang iyong Banal na Espiritu patuloy at patuloy na magtuturo sa amin, magbibigay sa amin ng katatagan sa pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Ikaw nga po, Panginoon, ang kumilos sa bawat isang nakinig sa amin. Panginoon, isugo mo ang iyong Banal na Espiritu. Bawat isa'y puspusin mo, Panginoon, ang iyong Banal na Espiritu na mararanasan nila, Lord, na ikaw ay buhay, Panginoon, at patuloy na merong pakialam, Panginoon, sa kanilang mga anumang dalahin sa bawat araw ng buhay, Panginoon. Maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu, Panginoon, upang tumugon ng mga panalangin, upang magpagaling na may sakit, Lord, upang sila, Panginoon, ay magpalaya sa anumang mga kabigatan sa buhay, sa mga nakalipas, Panginoon, na pangit na sitwasyon, Panginoon. Tumulong ka po, Lord, sa kanila at isugo mo ang iyong Banal na Espiritu na magbibigay sa kanila ng bagong pahina, bagong chapter,
bagong simula, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil meron kaming takbuhan. Hindi man namin matakbuhan ng ibang tao, hindi man kami magsabi, Panginoon. Pero Lord, Ikaw ang aming takbuhan. At Ikaw naman po, Panginoon, ang aming siyang tanging lagi na makakatulong sa amin. You know our fears, you know our heartaches, Panginoon. You know the deepest cries of our heart, Panginoon. And we ask, O God, ang patuloy na pagkilos, pagtuturo, pagpapaalala ng iyong banal na Espiritu sa lahat, Panginoon, na maaari namin gawin. Give us wisdom by your Holy Spirit, O God. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsama. At lagi po nating tandaan na sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating pag-worship sa Kanya, nandyan po ang banal na Espiritu para tayo tulungan lagi. Don't hesitate to ask the Lord of His Holy Spirit. God bless everyone. Sama-sama po nating tawirin yung panahon na hindi tayo sumasamba sa pagsamba sa Kanya. Tawirin natin yung kawalan ng presensya sa pananalangin, kundi pagkakaroon at pagdanas ng presensya ng Kanyang banal na Espiritu sa bawat pagsamba. God bless everyone. See you po again bukas sa ating crossover moments at 7 p.m. Bye-bye po.